Okay, good morning po. This is Clark, Mototech PH. Ngayon po is Sunday. So, meron tayong kaibigan na meron siyang Fatboy 2020, sorry. So, yan. Kanyang Fatboy. So, 114 siya. Woo! 114. So, ang gagawin natin ngayon, nag-check tayo ng kanyang system. So, wala siyang trouble codes. So, nag-adjust na rin tayo ng belt. So, pagka nag-adjust tayo ng belt, ang gagawin kailangan natin is kailangan natin ng tanggalin tong lock. Ito, parang circlip. So, pagka socket ang gagamitin mo, 36mm siya. So itong axle nut niya is 36mm. Tapos meron doon yung adjustable parang bolt niya. Ito yan. This is a metric 10mm. Pwede siya gamitin ng 10mm. Kung hindi nyo babaklasin yung tambucho, kung socket ang gagamitin, hindi nyo ma-adjust kasi kailangan nyo isalpak yung socket doon sa bolt na yan, sa adjuster. So ang gagawin, gagamitin mo siya ng combination na 10mm. So pag inikot mo siya, same thing din yun sa kabila. Ganun din, may nakatago rin dito. Yan, doon yan, nakatago siya. So, ganun din ang ikot. Pareho lang kung mag-a-adjust ka doon. Pero kung meron kang belt tension na tensioner, pwede siyang ma-adjust na babase doon sa standard na gagamitin mo sa pag-adjust ng belt. Kasi belt drive yung Harley. So, ang kailangan mo, pagka nag-adjust ka ng belt, kailangan mo ng ganito. So kung makikita nyo, ayan, focus natin. Yan, metric. Yan, parang star. Yan, so kailangan mo yan para mag-adjust. Tsaka kung hindi kaya kung wala kang socket, itong Crescent na 375mm. Yan, kasi ma-adjust. And then magpalit din tayo ng kanyang brake pad. Yan. So dito sa 2020 model na Fatboy, kailangan natin ng metric din na gagamitin dito. Kasi ganun yun yung Harley. Yan. So dito naman Allen. So titingnan natin kung anong size. So dito may dala tayong mga tools. Marami namang nabibilhan ng mga tools dyan. Yan. So itong metric, yan, gagamitin natin dito. So iniluwagan ko na kanina. So yan. So size 10. Ayan, 10mm na metric. So yan. So dito, kasi napakalaga po pagka Harley, ito yung mga tools na dapat meron ka. So niluwagan ko na rin yan. So yan, yun yung kailangan natin. Tapos kailangan natin ng T30. So dito, kailangan natin dyan para matanggal yung brake pad dun sa loob. And after that, yun yung mga kailangan i-prepare mo ng mga tools pagka nagpalit ka ng brake pad sa harap ng Harley o Fatboy. So kailangan din natin ng brake cleaner. So yan. So bago natin ilagay,
yung brake pad, mamaya lilinisin natin yung caliper. Ayan. So ayan, para malinis yung gawa. Ayan. So tatanggalin natin. Wait lang. Naiwan natin yung stand. Tatanggalin na natin. Kasi nilogan ko na rin ito eh. Dalawa lang naman yan. Tapos dito din dalawa lang din siya. Actually alin lang pala siya eh. Size 5. Pagkatapos mo luwagan, kailangan mong tusukin kasi para lumabas yung itong parang pinakaskuro niya. Yan. Pwede ganun lang naman siya. DIY ang ginagawa natin. So, para hindi na kayo pumunta sa dealer, kayo na lang palit sa bahay. Mabilis na lang siya. Ayan. So yan yung itsura ng brake pad ng Harley front. Nissin nga lang gamit yan, Nissin lang, pero Harley yung gumagamit. So manipis na rin kasi yung brake pad nya. Yan, sobrang nipis na. Yan. So yun yung bolt na dalawa. Ito yung kanyang caliper. Yan. So mamaya tutulak natin siya ng konti. Actually nilinis ko na to nung one time na bumisita ako dito kasi nagkaroon ng leak eh. So ang Harley kasi malakas yung vibration. So sa kagagamit mo minsan ito lumuluwag. Kaya nung nakaraan nung binisita natin, yan may mga ano pa siya. May mga lamat pa ng latak ng ng brake fluid. Yan. So hinigpitan natin, nilagay natin sa tamang torque. So yan. Ayan. So yan. So hinigpitan natin, wala na yung tagas kasi nilinis ko to dito banda eh. So bago ako umalis, nilinis ko, hinigpitan ko sa kasi lumuwag talaga. Yung chinik ko yung torque, yung higpit niya. So ngayon wala na siyang bakas. So ibig sabihin, naitama na natin yung tamang higpit. Wala na siyang tagas. So problema ngayon, nag-order siya ng brake pad sa US. Ang problema,
rear yung dumating. So okay lang din kasi next time pag napudpud na yung likod niya, o di yun na lang, yun naman din ang papalitan. So ngayon pumunta siya ngayon ng, dahil ang pinakamalapit lang dito na dealer is Manila. So pumunta siya ngayon, sakto nagbukas na yung dealer. So punta siya ngayon para mabayaran niya yung brake pad doon. So antayin na lang natin mamaya. So yun lang naman ang usually gagawin mo kahit sa bahay, kahit hindi ka mekaniko, kaya mong magpalit, hindi mo na kailangan pumunta ng dealer. Tapos kailangan mo ng toothbrush, kailangan mo ng brake cleaner para lang malinis tong loob mamaya yung piston. So yan, so dahil yung unit bihira lang ginagamit, kinakalawang. So yan, normal. Ito yung rotor disc niya, muntikan na rin, oh. Kasi matigas na yung, manipis na yung pad eh. Tingnan nyo. Sobrang nipis na. Yan, sobrang nipis na yung pad. Kaya madadamage yung rotor disc. So mas mahal yung rotor disc kaysa brake pad. Actually yung brake pad may kamahalan din. So natawa nga siya kanina nung tinawagan niya yung Manila kung magkano. Nasa 6.5 pala yung harap pa lang yun. Sabagay meron na siyang panglikod. So yan. So yan mga kagulong, sa ating mga kaibigan na yung mga Harley, yun lang pinakasimpleng gawin dyan. Hindi mo na kailangang expert pa or pumunta sa dealer. Kaya mo nang bumili ka lang ng brake pad at ikaw na gumawa sa bahay. Basta kumpleto ka lang sa gamit. Yun lang ang kailangan natin. So yan, mamaya ulit pakita ko sa inyo kung paano i-install yung brake pad. And thank you.